Gaano nga ba ka-safe ang pagka-crack ng mga leeg sa mga barbershops? Naku, ito isang video. Halik kayo, pag-usapan natin yan. Ganun pa. Habang ine-edit namin ang video na ito, mayroong isang napabalitang Thai national na pumanaw matapos sumailalim sa neck twisting massage. Matapos daw ang masahe, nakaramdam daw siya ng pagkamanhid ng kalahati ng kanyang katawan hanggang sa hindi na niya makayanang igalaw ito. May kumakalat din namang video sa TikTok na yung nasa barberya mukhang peke pero pwede na rin siguro natin gamitin bilang babala ito sa maaaring mangyari kapag hindi tama ang pagkakagawa ng masahe o ng neck twisting. Okay, kung mapapansin po ninyo sa video na yun, isang lalaki ang tila na stroke matapos i-twist ang kanyang leeg ng isang barbero. Kung papansinin po ninyo, nanginig at ngumiwi ang kanyang muka at tumaas ang kanyang kaliwang braso na mapapansin din natin na usually ay nakikita sa mga nasustroke na pasyente. Pwede pong isang nangyayari dito ay ang pagkakaroon ng stroke sa mga pasyenteng pinagka-crack ng neck. Rare naman po itong mangyari dahil very common naman po ang pagka-crack ng neck natin, pero it can really happen lalo na kung hindi naman professional o kung hindi naman trained ang paggawa ng pagka-crack ng leeg o pagmamanipulate ng cervical area ng isang tao. Example, dito nga sa isang barbershop. Meron po kasing mga ugat dyan na po pwedeng mapunit at potentially po pwedeng magdulot ng stroke sa pasyente. Po pwede po mangyari ay ma-cut off ang blood supply sa utak. Halimbawa, dito po, normal naman po natapos ang panggugupit dito, pero mapapansin na matapos i-crack ang leeg towards the left side, siya naman pong biglang pagkawala ng control ng pasyente sa kanyang katawan, lalo na on the left side. Hindi naman po masyadong klaro, pero maaaring ito ang tinatawag na decorticate posturing na po pwedeng nagpapahiwatig ng damage sa isang bahagi ng utak, maaaring dahil nga din po sa pagka-cut off ng blood supply nito dahil nga sa maling pagka-crack ng leeg. Mapapansin nyo na rin po dito siguro na sinusubukang bigyan ng tubig ang pasyente, pero kapag ganyan na sitwasyon, wag na wag nyo pong gagawin yan dahil baka po wala ring gag reflex ang pasyente, mabilaukan palalo yan, mas malaking problema. Dito naman sa Pilipinas, napabalita na nabalian ng buto ang isang lalaki matapos magpamasahe umano sa isang peking chiropractor. Ang dapat pong malaman din sa ganitong pagkakataon ay ang pagkakaroon po natin ng acronym na BE-FAST. Yung acronym na to, natetest natin kung nasustroke nga ba ang pasyente. Pansinin po ninyo rito, B for balance. Yung pasyente mukha talagang nawala ng balanse. Next, E for eyes. Nawawalan usually sila ng paningin pero hindi natin alam dito, pero mukhang nag-blackout din talaga yung pasyente. F for face. Yung pasyente po, nag-droop yung isang bahagi ng mukha. A for arm, naging weak yung isang arm niya. Next is S for speech, mukha pong hindi makasalita ang pasyente. At T, time to call an ambulance dahil kapag ganyan, tumawag na agad kayo talaga ng tulong. Yang mga yan po yung magsasave sa buhay ng pasyente. At again, kung hindi po ninyo alam ang ginagawa ninyo sa pagmamanipula ng katawan, pagpapatunog ng mga buto-buto, lalo na kapag mga nagmamasahe, is lamang po, huwag nyo na pong ituloy yan. Baka magkaroon pa kayo ng problema. Buhay po ang nakasalalay dyan. At ayun po, sana po mayroon kayo natutunan. Pakishare na rin po nito sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Follow ka naman for more. Ingat!